Ako nga po pala si Enrico. Tubong Nueva Ecija. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako naninirahan sa isang baryo sa parte ng Basilan. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalagang magpa sa hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Dekada 90 nang mangyari ang karanasan ko na ito. Na mga panahong ito ay nabuntis ko ang nobya kong si Janice. Kaya't napagpasyan naming manirahan sa kanilang lugar sa Basilan. Mas mabuti na raw kasi yun dahil may makakasama siya sa bahay kapag nasa trabaho ako. Isa pa ay hindi naman umano ako mahihirapan pagdating sa hanap buhay. Dahil marami naman umanong pwedeng gawing trabaho sa kanila noon. Medyo malapit na sa bayan ng Purok kung saan nakatira ang kaanak ng asawa ko. Kung kaya naman ay madali na lamang maghanap ng trabaho noon. Kaya't huwag ko manong po problemahin yon. Kumbaga, nasa tao na lamang kung paanong dumiskarte sa buhay para mairaos ang pang-araw-araw na konsumo ng pamilya. Noong nang nasa baryo na nila kami ay hindi naman naging mahirap sa akin magbanat ng buto. Sanay na sanay kasi ako magtrabaho kung kaya't lahat ng naisip kong pwedeng pagkakitaan nun. Pinasok ko. Basta't hindi lang masamang gawain. Gaya na lamang ng pagtitinda ng mga ulam, gulay, karne, at maging ang pagtitinda ng balot ay pinasok ko na. Kapag Biyernes, Sabado at Linggo ay maglalako ako ng balot sa gabi. Sahuran na kasi yun at alam kong marami ang mga taong magiinuman. Kaya marami ang bibili ng balot na ipangpupulutan nila noon. Kapag naman araw ng Lunes hanggang Biyernes ay nagtitinda ako ng mga gulay, karne at isda sa umaga. Sa tanghali naman ay mga lutong pagkain ang nilalako ko noon. Ganun ako katyaga magtrabaho noon, Sir Seth. Dahil gusto kong makaipon kaagad bago pa man ipanganak ng asawa ko, ang magiging anak namin. Isa pa ay inuunti-unti rin naming ipagawa ang bahay na tinitirahan naming mag-asawa noon. Malapit sa tirahan ng biyenan ko. Sa totoo lang, minsan ay natatakot rin ako para sa sarili ko kapag maglalako na ako ng balot. Paano ba naman kasi? Minsan ko nang maranasan ang tambangan ng mga tambay na lasenggero sa isang sityong pinasukan ko noon. Inubos nila ang lahat ng paninda kong balot. Mabuti na lamang at naisiksik ko ang pera sa gilid ng salawal ko. Kaya barya lamang ang nakuha nilang pera noon. At ang mga hindi natirang balot sa pinagbentahan ko. Minsan kasi ay inaabot na ako ng 10 oras na ng gabi sa paglalako. Mapaubos ko lang ang lahat ng paninda ko noon. Pero magkaganon pa man na hindi ako sumuko. Naisip ko kasing sino ba sila para katakutan ko. Mas matatakot ako kapag wala nang makain ang pamilya ko at magutom. Dahil lamang sa titigil ko ang paghanap buhay ko noon. Kapag kasi titigil ako sa pagbebenta ng balot ay mababawasan pa ang kikitain kong pera. Kung kaya't binaliwala ko na lamang ang ginawa ng mga lasenggero na nanakit sa akin noon. Inisip ko na lamang na iwasan sila dahil hindi naman sila nakakatulong sa pamilya ko. Isang araw, kasalukuyan akong nag-aayos ng mga panindang karne at gulay. Nang matanaw kong naglalakad papalapit sa akin ang bayaw kong si Nelson. Bayaw, mukhang may lakad ka na naman. Maglalako ka ng mga paninda mo? Nakangiti sa akin ang kapatid ni Janice noon. Oo, Bayaw. Maglalako na ako nito mga karne at gulay na binili ko sa bayan kaninang madaling araw. Tugon ko noon. Napakasipag mo talaga. Baka naman mamaya niyan yumaman ka na lamang bigla. Huwag mo akong kalimutan kapag yumaman ka na. Biro niyang tugon sa akin noon. Natawa naman ako at nagsabing matagal pa ako yayaman. Tsaka hindi ko pinangarap yumaman noon. Maibibigay ko lamang ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Sapat na yon. Napakaswerte talaga ng kapatid ko si Bayaw. Maliban sa napakabait mo na, abay, saksakan pa ng kasipagan. Mukhang maganda tayong araw mo na ngayon, Bayaw. Aga-aga kung ano-ano na yung mga papuring sinasabi mo.
Anong atin at ganyan ako magsalita ha? Nakangiti ko namang tanong sa kanya. Hilaw nang umisi sa akin si Nelson at kakamot-kamot sa ulong nagsabi na kung maaari daw ba siyang makahiram ng pera. Sabi na wala kasi kaming bigas Kaya sana pahiramin mo ako ng pera. Pangako babayaran ko sa makalawa. Saan niya? Ganun ba? Teka lang, sandali at hihingi lang ako ng pera kay Janice Bayaw Wika ko sa kanya at pinuntahan na ang asawa ko para manghingi ng pera nun. Matapos kong makahingi ng pera sa asawa ko, ay agad ko nang binigay sa bayaw ko. Sinabi ko ritong sa kanya na lamang bayaran kapag nakaluwag-luwag na siya. Maraming salamat bayaw Hayaan mo, babawi ako sa iyo sa susunod kapag nakaluwag-luwag na ako. Susunod ba bayaw? Wala yun. Naiintindihan ko naman yung kalagayan mo ngayon Tugon ko naman. Dahil sa totoo lang, kamakailan lang ay natanggal sa trabaho ang bayaw kong ito. Dahil nadamay siya sa mga kalokohang ginagawa ng mga kasama niya. Kahit na wala naman siyang kasalanan ay nasama pa rin siya sa mga natanggal nun. Dahil sa kahit anong rason ang sabihin niya sa kanyang boss ay hindi siya pinaniniwalaan. Sa ngayon nga'y naghahanap siya ng trabahong mapapasukan noon. Siya nga pala bayaw. Mag-iingat ka tuwing namimili ka ng mga paninda mo sa madaling araw Alam mo kasi kagabi lang, inaswang na naman yung asawa ko. Malapit na kasi ang kapanganakan niya Aswang? Uso pa pala yan ngayon? Sagot ko sa kanya. At hindi makapaniwala na magpasa hanggang ngayon pala ay laganap pa rin ang mga aswang-aswang na yan. Sinabi naman ng bayaw kong magpasa hanggang ngayon ay meron pa rin ganong klaseng mga nilalang sa probinsya. Lalo na sa mga liblib na lugar. Minsan pangaraw ay kalapit bahay pa mismo ang aswang. Nang marinig ko ang sinabi ng bayaw ko, bigla akong natawa. Iba kasi ang pumapasok sa isipan ko. Ang akala ko kasi ay hindi seryoso sa pagsasalita ang bayaw ko noon. Seryoso ako bayaw. Kilala mo naman si Aling Porya, di ba? Yung matandang naninirahan malapit sa may sapa. Sambit niya. Oo, kilala ko yun. Minsan ko nang nakita yun sa bakuran ng bahay. Bakit bayaw? Anong meron sa matandang yun? Huwag mong sabihin siya yung aswang na sinasabi mo. Pabirong wika ako noon. Nag-aalangan na tumango ang bayaw ko. Sinabi niya sa aking malakas ang hinala niyang may kinalaman ng matandang yon sa nangyaring pang-aaswang nitong mga nagdaang araw. Simula raw kasi nung dumating sa purok nila ang matandang yon, ay may mga kung ano-anong kababalagan na silang nararamdaman sa kalagitnaan ng gabi. Palagi na ring nag-iingay at umaalulong ang mga alagang aso ng kapitbahay na para bang may nakikita ang mga ito. Samantalang dati-rati ay hindi naman gawain ng mga aso yon na umaalulong na lamang basta-basta o kaya ay mag-iingay sa kalagitnaan ng gabi kung kailan kasarapan na ng tulog ng mga tao sa kanilang lugar. Sinabihan ko naman siyang wag basta-basta maghinala dahil baka mamaya ayun pa ang ikakapahamak ng taong napaghinalaan. Isa pa ay wala namang nakakapagpatunay na yun talagang aswang nun. Sa bagay, tama ka bayaw. Mahirap mambintang na wala namang ebidensya. Nangyari na rin kasi sa akin yan, di ba? Tugon niya. O paano bayaw, alis na ako para hindi na kita maistorbo sa ginagawa mo. Mag-iingat ka na lang palagi sa tuwing lumalabas ka ng madaling araw. Tsaka salamat dito sa pinautang mo. Tumango ako at hinatid na lamang ng tanaw palabas ng bahay ang bayaw ko. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na rin ako kay Janice na aalis na ako noon. Ilalako na ang mga paninda para makauwi na rin ako. Kinahaponan nga habang nagbibilang ako ng mga balot at penoy para sa ilalakoy, kinausap ako ng masinsina ni Janice. Huwag na raw umano ako magpaabot ng hating gabi sa daan dahil nga may napapabalita ang may aswang nga raw na namiminsala nun.
Sus, ano ka ba naman, Janice? Saan mo naman nasagap yung balitang yan? Dun ba sa kapatid mo? Hindi na importante kung saan ko nasagap yung balitang yan. Ang akin lang, umuwi ka ng maaga. Makinig ka na lang sa sinasabi ko. Sinabi ko sa kanyang huwag masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi ng iba. Dahil wala pa namang nakakapagpatunay na totoo ang aswang at wala ring makakapagtukoy kung sino ito. Kaya nga't huwag siyang masyadong magpapaniwala nun. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka mamaya maulit na naman yung nangyari sa'yo nung binugbog ka ng mga walang hiyang lasinggero. Baka sa susunod hindi na lasinggero ang mananambang sa'yo. Wika niya pa. Ano ka ba naman, Janice? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Para naman to sa pamilya natin ang ginagawa ko Kaya imbis na mag-isip ka ng ganyan, tulungan mo na lang kaya ako dito sa pagsasalansan ditong mga ibebenta natin. Napabusangot na lamang siya dahil sa katigasan ng ulo ko. Aniya, imbis na pakinggan ko umano siya ay kung ano-ano pa ang mga sinasabi ko noon. Nag-aalala lamang umano siya sa akin, lalo na kapag nasa labas pa ako ng bahay ng 10 oras ng gabi. Hanggat hindi pa ako nakakauwi sa bahay ay hindi siya napapalagay. Kaya naman sana ay pakinggan ko umano siya. Hindi nga tumigil sa pagtatalak ang asawa ko hanggat hindi ako sumasang-ayon sa gusto niya. Para matigil na siya ay tumango na lamang ako at sinabihan ko siyang pipilitin kong makauwi ng maaga nun. Pero hindi ko yun maipapangako dahil kilala niya naman ako. Hanggat hindi ko pa nauubos ang lahat ng mga paninda ko, ay hindi ako uuwi ng bahay. Bahala ka nga. Basta sinabi ko lang sa'yo kung anong nararapat para hindi ka mapahamak Nasa sa'yo na yan kung makikinig ka at susundin mo yung mga sinabi ko o hindi. Saad niya. O na po. Uwi na ako ng maaga para hindi ka na mag-alala pa. Sambit ko naman sa kanya. Hinalikan ko na siya sa noo bago kami umalis nun. Sa paglipas ng mga oras at sa tingin ko ay pasado 9:00 na ng gabi. Habang nagsisisigaw ako ng paninda, pansin kong tila ba tulog na ang lahat ng mga tao sa baryong pinasukan ko nun. Patay na halos lahat ng mga ilaw sa mga nadadaanan kong bahay. Naisip kong kapag hindi ko maubos ang paninda, ay pupunta ako sa karatig sitio para doon ipagpapatuloy sa paglalako ang mga paninda ko. Uuwi na lamang ako kapag ubos na ang lahat. Sayang naman kasi kung hindi ko yun mapapaubos pa. Naisip kong ipapaliwanag ko na lamang kay Janice kapag hindi pa ako nakauwi ng 10:00 nun. Saka ko na lamang iintindi ng galit ni Janice. Ang importante sa ngayon, maubos ko itong mga paninda ko. Sambit ko sa sarili ko nun. Nagpatuloy na ako sa paglalako. Hindi nga naglaon at noong matapat na ako sa kalagitnaan ng baryo, may nadaanan akong nagiinuman. Tinawag nila ako at binili ang lahat ng paninda ko. Nagpasalamat ako matapos maibigay ang mga pinamili nila. Nang aalis na ako, bigla akong kinausap ng isa sa mga binatang bumili. Tinanong niya ako kung pupunta pa ba raw ako sa karatig baryo nun. Sinagot ko naman sila ng sana. Kung hindi na nila inubos ang panindang nila kuko ay magagawi ako sa karatig sitio. Mabuti na lamang talaga at inubos nila yon kaya hindi na ako makakapunta pa sa kabilang parte na yon. Naku po, kung nagkataon, delikado ho kayo. Mabuti na lang pala talaga at naubos namin yung paninda nyo, no? Bulalas nito. Napakunot noo ako at nagtanong kung bakit naman nasabi nitong delikado sa karatig sitio. Kasi ho, marami yung bali-balitang may aswang sa sityong yon. May nangananambang raw doon banda sa daanan malapit sa tabi ng kakahuyan. Nako, wag niyo na pong subukang magawi pa roon kapag ganitong oras na. Wika pa nito. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa binata nun.
Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanila bilang pagbibigay galang. Nagpatuloy na nga ako sa paglalakad habang napapailing-iling. Dahil sa may mga kabinataan pa palang marunong mag-alala at magpayo sa mga nakakatanda. Simula kasi noong maglako ako ng mga paninda ko. Kadalasan na sa mga ganong edad, mga lasinggero. Kung hindi buraot ay pagbabantaan kang huwag magawi uli sa lugar nila at huwag na huwag magpapakita kung ayaw kong makatikim ng kamao nila. Mabuti na lang talaga at maswerte ako ngayong gabi. Dahil kung hindi ako nakatagpo ng mga manginginom na halangang kaluluwa kapag nalalasing na. Sambit ko pa at nagmadali na maglakad nun. Sa pagdaan ng mga sandali, habang nagpatuloy ako sa paglalakad, may nararamdaman akong parang may nakasunod sa akin. Pero tuwing humihinto naman ako sa paglalakad at nililingon ko ang pinanggalingan, wala naman akong nakikitang tao o hayop na nakasunod sa akin noon. Napapailing na lamang ako at napapabuga ng hininga. Hay, baka guni-guni ko lang yan . Ayan kasi kung ano-ano na kasi yung naririnig ko simula pa kaninang umaga . Napaparaning na tuloy ako sa mga pinagsasabi nilang may aswang. Saglit na ipinilit ko ang ulo ko bago nagmadaling maglakad pa uwi ng bahay. Habang binibilisan ko na nga ang paglalakad nun, panakanakang nakakarinig ako ng tunog ng ahas at parang sumisit-sit yun. Pero mas malakas ang tunog nun kesa sa pangkaraniwang naririnig ko. Napansin ko ring natumba ang ilang hibla ng talahiban sa hindi kalayuan ng nilalakaran ko nun, na para bang may kung anong hayop na kasing taas lamang ng talahiban ang dumadaan doon. Ano ba yan? Ano ba yung nangyari sa akin? Masyado kong tinatakot yung sarili ko . Baka ahas lang yon o kaya pusa o aso. Mas mabuti pang bilisan ko na lamang siguro yung paglalakad. Sambit kong mangiyak-iyak at mas binilisan ko na lamang ang mga paghakbang ng mga paa ko. Ewan ko ba kung bakit sa tinagal-tagal ko ng maglako ng paninda ko ng ganong oras ay nang ganong gabi lang ako nakadama ng matinding kaba. Mga ilang minuto pang nakalipas, halos patakbo na akong maglakad. Makarating lamang sa baryo namin. Sa kadahilan ng pakiramdam ko ay papalapit na ng papalapit ang nilalang na naririnig ko nun. Hindi naman nagtagal ay humahangos na akong nakarating sa baryo. Dire-diretso na akong naglakad pa uwi ng bahay. Pagkarating ko sa bahay, nagtatakang tinanong ako ng asawa ko kung bakit humahangos umano ako nun. Tumakbo daw ba ako pa uwi? Dahil halos maligo na ako sa pawis. Para hindi siya mag-alala ay sinabihan ko na lamang siya na tumakbo ako dahil may 2 aso na humabol sa akin nun. Munti ko nang masipa ang isa sa mga yon kung hindi ako tinatantanan. Napansin ko magsasalita pa sana ang asawa ko at sa tingin ko ay uusisain niya pa kung ano ang nangyari. Dahil batid kong hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ko nun. Bago pa man siya makapagsalita ay agaran na akong nanghingi ng tubig inumin. Nang sa ganon ay hindi na siya magtanong kung ano na ba talaga ang nangyari nun. Kagad namang tumalima ang asawa ko. Nagtungo na sa kusina. Samantalang ako naman ay pabagsak na umupo sa mahabang upuan at huminga ng malalim, habang nagpupunas ng butil-butil na pawis sa noo. Maya-maya ay napaigtad ako. Nang magsalita ang asawa ko bago inabot ang basong may lamang tubig nun. Bakit parang nakikita ka naman ng multo dyan? Kumagulat ka naman dyan, grabe. Saad niya pa at pinandilatan ako ng mga mata nun. Wala, sige na, magpahinga ka na dun sa kwarto. Wika ko. Dahil sa ayaw na ayaw kong kinukulit niya ako. Dahil ayaw kong sabihin ay hindi niya talaga ako mapipilit nun.
Kaya naman hindi nagtagal ay wala nang nagawa ang asawa ko kundi ang manahimik na lamang. Nakasimangot na iniwan niya ako sa sala at padabog na pumasok sa loob ng kwarto. Nang medyo may masmasan na ako ay saka pa lamang ako pumasok sa silid tulugan. Habang nagpapaantok ay napapaisip ako kung ano ang kaluskos na naririnig ko nun. Tsaka bakit parang may nakasunod sa akin kanina. Makalipas ang ilang oras ay kapwa tulog na kami mag-asawa. Napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. May mga hiyawan pa at angil na animoy, mga pusang naglalampungan. Dahil sa gulat ko ay napasambit ako ng hintik namang pusa yan oh. Ba't sa labas pa ng bahay namin naghahabulan? Punyemas! Saglit akong lumabas ng kwarto at tinungo ang bintana para bugawin ang mga pusang naghahabulan. Pero sa pagbukas ko ng bintana ay wala naman akong nakikitang pusa o anumang hayop na naghahabulan sa labas nun. Hey, pinatayo lang talaga ako ng mga hayop na yun o kung anumang demontres ang nag-ingay kanina. Inis kong sambit nun. Napapailing na isinara ko na lamang uli ang bintana. Tapos ay naglakad na pabalik sa silid at muli na akong nahigat, ipinikit ng muli ang mga mata. Dahil sa pagod ay muli nang tinangay ng antok ang aking diwa. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na namang may malakas na kalabog. Pero sa pagkakataong yun ay bumagsak na yon sa taas ng bubungan. Sa pandinig ko ay para na yung isang bugkos ng bunga ng niyog na lalaglag mula sa puno. At sa bubungan namin yun bumagsak. Hanggang sa nagpagulong-gulong sa pabagsak sa likuran ng bahay. Asar na asar ako nun. Tumayo na ako mula sa pagkakahiga. Pero matapos kong tumayo ay ganun na lamang ang pagkagulat ko. Nang bigla na lamang akong nakarinig ng huni ng wakwak sa mismong itaas ng bubungan namin. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na lagabugan sa may itaas. Ramdam kong galit na galit ang nilalang sa itaas at para bang gustong-gusto nitong tuklapin ang bubungan ng bahay. Nung tingnan ko naman ang asawa ko, mahimbing na ito sa pagkakatulog. Ni hindi man lamang ito nagising sa lakas ng kalabugan sa taas nun. Hinayaan ko na lamang na nagpaikot-ikot ang aswang sa labas ng bahay namin. Sa isip-isip ko kasi nun, hindi naman makakapasok yon sa loob ng bahay. Kaya hayaan ko na lamang yon na magpaikot-ikot hanggang sa manawa na yon. Sa isip ko'y aalis din ang hinayupak na yan. Sa oras na mananawa at mapapagod ay mawawala din ito. Ang importante ay hindi ito makakapasok sa loob ng bahay. Bumalik na lamang ako sa pagkakahiga at pinakiramdaman ko na lamang ang nilalang na yon. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko na namalayang muli na pala akong nakatulog. Pagkagising ko kinabukasan, nadatnan kong nakikipag-usap ang asawa ko sa labas ng bahay. Nang makita niya naman ako ay agaran na niyang iniwan ng mga kausap at ipinaghanda na ako ng almusal noon. Tanghali na pala. Hindi ako nagising kaninang madaling araw eh. Hindi tuloy ako nakapamalengke sa bahay ng paninda. Kakamot-kamot kong wika. Langya kasi yung nilalang na yan. Napuyat tuloy ako. Oo nga, tanghali ka na nagising. Pasensya ka na. Napansin ko kasing mukhang pagod na pagod ka kaya hindi na muna kita ginising pa kanina. Tugon ng asawa ko. Napapakamot na lamang ako sa ulo habang hinihintay ang almusal na inihanda niya. Habang naghahanda ay sinabi niya sa akin na nagsabi ang kapitbahay naming si Aling Trinidad na may aswang umanong nagpaikot-ikot sa labas ng bahay namin kagabi. Hindi naman ako umimik sa sinabi niya. Dahil sa naalala ko ang mga nangyari kagabi nang magising ako at makarinig ng nakakapangilabot na huni na yon.
Baka sa pagod ko kaya hindi ko na namamalayang inaaswang na pala tayo kagabi. Ikaw, Enrico, hindi ka ba nagising sa ingay kagabi? Tanong ng asawa ko matapos niyang maihanda ang pagkain nun. Sinabi ko sa kanyang may narinig ako pero hindi ko na lamang pinansin yon. Dahil batid ko namang hindi makakapasok sa loob ng bahay ang aswang. O kung anumang klaseng nilalang ang nasa labas ng bahay. Sinabi ko ring may mga pangontra naman kami sa aswang sa loob ng bahay kaya malakas ang kumpiyansa kong hindi makakapasok sa loob ng nilalang na yon. Dapat magdagdag pa tayo ng mga pangontra dito eh. Baka mamaya makalingat tayo, makapasok pa dito sa loob ng bahay nang wala sa oras yung aswang. Wika niya. Pinayuhan ko siyang wag basta-bastang magpapapasok ng mga tao. Lalo na kung hindi niya masyadong kakilala. Naniniwala kasi ako sa kasabihan ng mga nakakatanda na sa oras na maimbitahan mo umano ang isang aswang na nasa kaanyuan bilang tao, malaya na itong makakapasok sa oras na magpalit anyo na ito bilang aswang sa kinagabihan. Kaya kabilin-bilinan ko sa asawa kong wala siyang ibang papapasukin sa loob ng bahay, maliban lamang sa mga kaanak niya at kaibigan. Nagwika rin ako na wag siyang mag-alala dahil maglalagay pa ako ng mga pangontra sa aswang. Katulad na lamang na makabuhay, bawang, luya at asin. Manghihingi rin ako ng ugat ng makabuhay sa suki kong manggagamot. Mamaya pupuntahan ko si Manang Betty, yung manggagamot sa kabilang baryo. Manghihingi ako ng pangontra. Mag-iingat ka palagi dito sa bahay ha. Huwag ka nang lumabas ng bahay kapag magtatakip silim na. Delikado na kasi dito sa lugar natin eh. Saad ko sa kanya noon. Nung nakaraang gabi lang kasi ay napatunayan kong totoo ang mga hakakang naririnig ko. Nang araw ngang yun mga kagiliw ay hindi na ako nakapaglako ng mga karne. Kaya naman nagtungo na lamang ako sa bahay ng kakilala kong manggagamot. Matapos kong sabihin sa kakilala ko ang nangyari kagabi, napapalatak na lamang siya at nagwikang malakas ang kutob niyang bagong yanggaw ang aswang na pumunta sa bahay. Sinabi ko naman sa kanyang may mga pagaspas akong naririnig at parang tinutuklap ang bubungan namin noon. Nililin lang ka lang ng aswang na yon. Ang akala mo ay lumilipad yon. Nagkakamali ka. Mabuti na lang talaga at hindi ka lumabas. Dahil kung nilabas mo yon, mapapahama ka. Dagdag niya pang saad, walang kinikilala ang mga bagong yanggaw. Kahit sino ay tatambagan nito dahil sa sabik na sabik sa karne at dugo ng tao, ang bagong yanggaw na yon. Matapos sabihin yon na manggagamot, ay doon ko pa lamang napagtantong sinwerte pala ako kagabi. Sa kadahilanang nang dahil sa inis na at pagod na nararamdaman ko ay hindi ko na sinubukan pang labasin ang nilalang na yon. Itinuro sa akin ng albularyo kung saan at paano ilagay sa tamang pwesto ang mga pangontra. Nang sa ganun ay epektibo yon. Nagpasalamat ako sa matanda at bumalik na ako pauwi sa bahay. Pagkarating sa bahay ay agad kong inayos sa mga pangontra. Habang inaayos nga ay may mga ipinapayo rin ako sa asawa ko kung sakali mang may hindi magandang mangyari sa kanya. At nagkataong wala pa ako noon. Kinahapunan, habang isinasalansa ng asawa ko ang mga panindang ilala ko, ipinaalala ko sa kanya muli ang mga dapat gawin kapag wala ako sa bahay. Oo na, alam ko na yung gagawin. Paulit-ulit ka na lang eh. Naiirita niyang tugon at napapakamot sa ulo. Tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Balik na tanong ko sa kanya. Malapit na akong matapos dito. Saglit na lang to. Tugon niya. Makaraan ng ilang minuto ay natapos na siya sa ginagawa. Tinanong niya ako kung kakain ba raw kami. Sinabi ko naman sa kanyang mamaya na ako kakain pagka uwi ko galing sa paglalako. Hindi pa naman kasi ako nagugutom nun.
dahil sa nagmerienda naman na kami kaninang hapon. Mauna ka na lang kumain. Magpahinga ka na at huwag masyadong magpapagod. Wika ko. Mauna ka na ring matulog mamaya ha. Huwag mo na akong hintayin pa. Hindi maganda sa buntis yung nagpupuyat. Pag-aalala ko pang saad sa asawa ko. Ngumiti naman ito at tumango. Matapos nga niyang ayusin ang paninda ko ay kaagad na akong umalis para maglako nun. Dahil sa anong oras na rin yon, kailangan ko pang makapagbenta at mapaubos ko ang mga paninda. Sa paglipas ng mga oras mga kagiliw, sumapit ang 9:00 ng gabi ay kukonti pa lamang ang nabenta ko nun. Halos maikot ko na ang baryong pinasukan ko pero kukonti pa lamang ang benta. Napakatumal. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na hindi pwedeng uuwi akong konti lang. Sayang ang isang gabi kung hindi ko mapapaubos lahat. Dahil doon ay napagpasyan kong maglako sa Karatig Sitio. Batid kong kukonti lamang marahil ang bibili sa sityong yon. Sa kadahilanan kukonti lamang ang mga naninirahan doon. Pero mas maigi na yun kaysa sa wala. Mas kailangan kong kumita ng malaki-laki dahil sa may pag-iipunan ako ng pera. Sumagi rin sa isipan ko ang tungkol sa babala sa akin ng binatang bumili ng balot ng nagdaang gabi. Pero sinabi ko na lamang na mag-iisip-isip pa ba ako ng aswang-aswang kesa sa kikitain ko nun. Sa pagdaan ng mga oras, nakarating na ako sa sitio. Sa bungad pa lamang ay dumampi na sa akin ang napakalamig na hangin. Medyo nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan. Pero binaliwala ko na lamang yon. Sa halip ay nagpatuloy lamang ako habang isinisigaw ang nilalakong paninda. Nakailang hakbang pa lamang ako nang bigla na lamang akong napahinto mula sa paglalakad. Sa kadahilan ng may naaaninagan akong malaking pusa nun. Kakaibang laki ng pusang yon. Maihahalin tulad yon sa isang aso. Ganoon kalaki ang wangis ng pusang nakita ko, Sir Seth. Rinig na rinig ko pa ang pag-angil nito. Panay ang pagkutkot sa lupa ng mga paa niya. Habang nakatingin sa gawikot, nagtataasan ng mga balahibo na para bang susugurin ako anumang sandali nun. Naloko na. Huwag ka nang manakot dyan kung sino ka man. Naghahanap buhay lang ako para sa pamilya ko eh. Sambit ko sa sarili at dahan-dahang napapaatras nun. Wala na akong balak pang magpatuloy sa paglalakad papasok. Dahil sa malakas ang kutob kong kapahamakan lamang ang nag-aabang sa akin sa unahan. Lalo na't malayo-layo pa ang kasunod na bahay. Malakas rin ang kutob kong hindi pusa ang nakikita kong humarang sa daanan. Marahil ay nililin lang lamang ako nito. Dahil sa niisa man ay wala pa akong nakikitang pusang kasinlaki ng aso. Idagdag pang nakakakilabot pagmasdan ng hayop na yon, habang patuloy pa rin sa pag-angil. Nung makita kong akmang susugod na sa akin ang nilalang, hindi na ako nagdalawang isip pang kumaripas ng takbo pabalik sa pinanggagalingan ko. Maya-maya'y narinig ko ang malakas na pag-angil at ang kasunod noon ay ang panakanakang huni ng nakakakilabot na ibon. Kaya mas binilisan ko pa ang pagkaripas ng takbo nun. Nang mga sandaling yon ay sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Ramdam na ramdam kong nagsisipagtayuan na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nahihirapan akong tumakbo ng mabilis dahil sa panindang bitbit ko. Pero kahit ganun pa man ay hindi sumagi sa isipan kong iwanan ng mga ito. Walang hiya. Pagkamalas-malas ko ng mga yung gabi. Konti na nga lang yung benta ko, hahabulin pa ako. Sambit ko sa isipan ko habang patuloy pa rin sa pagtakbo nun. Hindi naman kasi ako maaring lumaban mga kagiliw. Dahil sa wala akong bitbit na kahit anong patalim o kaya matulis na bagay.
Sa dinami-rami ba naman ng gabing pwedeng mangyari ang kababalagang yon? Bakit kung kailan wala akong dala, saka pa nangyari? Maya-maya pa, sa pagpapatuloy ng aking pagtakbo, ay bigla ko na lamang naramdaman ang mahabang kalmot sa braso ko. Napangiwi na lamang ako ng panandalian pero hindi ko talaga sinubukang huminto nun. Sa halip ay mas lalo ko pang binilisan ng pagtakbo. Hanggang sa wakas ay natanaw ko na ang mga kabayan sa baryong pinanggalingan ko. Sige pa rin ako sa pagtakbo na animoy sumali sa patimpalak. Huminto lamang ako ng tuluyan na ako makalapit sa 3 lalaking nag-uumpukan. Pagkalapit ko nga ay hindi ko na naramdaman pa ang presensya ng aswang na humahabol sa akin nun. Kaagad naman akong tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari. Ayos ka lang ba, Manong? Mukhang nakikipagkarerahan ka. May mga humahabol ba sa'yo? Tanong ng isa sa mga kalalakihan na yon. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad ko nang sinabi sa kanilang hinahabol ako ng nilalang. Mabuti na lamang talaga at hindi ako naabutan nun. Dahil kung sakali na abutan ako ng aswang na humahabol sa akin baka hindi na ako nakauwing buhay pa sa pamilya ko. Naku, Manong, dapat hindi na kayo nagpapaabot ng alanganing oras sa ibang lugar. Alam niyo naman yung bali-balita, di ba? Laganap na naman yung tungkol sa bagong yanggaw na nakakarating sa kung saan-saang lugar para makapangbiktima. Nga naman, Manong, mas mabuti pang ihatid na lamang namin kayo pa uwi sa inyo. Total naman 3 kami. Matatakot magpakita o lumapit sa amin yung kung ano man yun. Teka po, magdadala ako ng itak Pangdepensa lang kung sakaling may biglaang hindi magandang mangyari. Saad pa ng isa at dagli-dagli nang pumasok sa bahay nito para kumuha ng itak nun. Nang gabing yon, hinatid ako ng 3 binata. Pagkarating ko sa bahay ay saka ko pa lamang naisip ang kalmot sa braso ko. Siguro ay dahil sa halo-halong nararamdaman. Gaya na lamang ng takot, kaba at nerbiyos nun. Kung kaya't nawaglit sa isipan kong kinalmot pala ako ng nilalang na humahabol sa akin kanina lang. Nang magbibihis na sana ako ay nakapako naman ng isang kapirasong luya sa bulsa ko. Saka ko palang naalalang nilagay ko pala sa bulsa ko ang natirang luya sa mga nilagay kong pangontra sa bahay. Naisip kong kaya hindi ako tuluyang biniktima siguro. Dahil noong kinalmot ako nito ay naramdaman nito ang pangontra sa bulsa ko. Nang makita naman ng asawa ko ang sugat sa braso ko ay agad niya itong ginamot. Pero syempre, Sir Seth, alam niyo naman ang babae. Kahit kitang-kita na sa kanilang pag-aalala, sige pa rin ang paninermon na akala mo'y manok na mangingitlog na. Putak ng putak. Simula nga nang mangyari yon ay sinisiguro kong kapag naglalako ako ng paninda, ay hindi na pwedeng lalagpas pa ng 9:00 ng gabi. Maubos man o hindi ang paninda ko ay ayos lang. Huwag ko lang maranasan uli ang habuli ng aswang. 1 linggo pa ang lumipas ay nabalitaan ko na lamang na nahuli na umano ang bagong yanggaw. Pinagtulong-tulungang hulihin ng mga taong baryo dahil sa natatakot na mga naninirahan sa baryo at sa karatig, lalong-lalo na mga kabataan. Nung mahuli nga nila ay napag-alamang taga-ibang lugar yon at nagpagala-gala lamang na animoy baliw sa mga baryong napupunta nito. Doon ito naghahasik ng lagim. Kaagad namang dinala sa isang baryo ang nayanggaw at agad na tinunton ng barangay ang pamilya nito para abisuhan sa mga nangyari. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay wala naman akong nasagap pa mga haka-haka tungkol sa aswang. Hindi rin napapatunayang aswang ang kalapit bahay naming naninirahan nun, malapit sa may sapa.